sa amin, kakaiba yung aming approach, no? Meron ho tayong 3 rounds at ang may highest score po ay may highest score po after 3 rounds ay mananalo lang. Naku, eto na. Alam nyo, pinag-iisipan namin kung ibibigay namin itong premyong ito, no? Or kung babawasan pa namin. Magkano ba yan? Magkano ba, Mama Ogs? Panalo kayo ng 3,000 pesos. Yes! Pwede namang 1,500 na lang yan kasi mayayaman na. 3 mo. 3 na. 3 na natin. 3,000 na. Naku, pinag-iisipan pa namin kaltasan. Ano ba yan? O anyway na, pasensya na kayo. Napakalaki ng ating papremyo kasi gusto lamang namin ibahagi sa inyo yung kung paano tumatakbo ang Quiz Mosa. Sa tulong na rin syempre ng mga kapatid natin sa vlogging at sa panulat. Ayan. Mga Ogs, meron tayo mga kapatid nga sa panulat at mga vlogger na sasali ngayon. Oo, tawagin na po ba natin sila? Tawagin na natin sila. Yes. Ayan. Ang mga participant po natin ngayong hapon na ito para sa ating first run, di ba? Patikim ng Quiz Mosa ay si Jayco TV, si Jayco Manangan. Go Jayco! Go Jayco! Ay, eto na! Si Tito Jude Cartalaba ng Lionheart TV. Ready na? Jude, halika na rito. At syempre, si Tito Ambet Nabus ng Marites University. Are you here, Tito Ambet? Yes! Oo! Malayo ng tingin ko. Siya malayo ng tingin ko, di ba? At syempre, si R.M. Marcelo ng Barbie Licious. Ayan. Ready na? Siyempre, saan kayo po pwesto dito? Oo. Dito. Direct ng blocking natin. O, dito sila. Ito pong 4 na nasasali po sa Quiz mo. Sa ating round 1, ito'y pinamagatang mamili ka! Ang round 1 ay mamili ka nga dahil meron kang pagpipilian. Ito yung multiple choice. At doon sa ating ibibigay na mga pamimilian ay nandoon ang tamang sagot. Pero meron doon mga maling sagot. Ayan, meron tayong... Gusto ba yung gano'n? Oo. Meron tayong 5 cues as in questions. 1 point per correct answer. At Kit? Yan, dapat hintayin muna magsabi si Mama O na ichika mo na. Dali, bago kayo mag-raise ng inyong mga flags. Okay, ganun kasimple. At pag nagkamali, at pag nagkamali, may chance po kayo mag-steal, okay? Pero dapat hintayin niyo po yung keyword pa rin na ichika mo na. Dali. Ayan, okay. So, malinaw na yan, ha? Sa ating round 1, game na ba kayo? Game na kayo, I'm sure. Kaya eto na. Ha? Ichichika na natin ito. Dali. Let's go. Round 1. Round. Sa mamili. Ang taas ang boses mo. Bakit ang taas? Ayan. Eto na, sa mamili ka. Pag sinabi kong ichika mo na dali, saka pa lang kayo magtataas. Tataas. Ito nga, may iniregalang fur baby si Angel Oxin kay Vice Ganda. Anong hayop ito? Is it A, aso, B, pusa, C, kuneho? Ichika mo na dali! Sandali. Ambet. Aso. Alam mo, Ambet, hindi ikaw ang nauna. Si Romel. Romel Placente. Siya rin ang una. Sa lagi pangalan eh. Siya yung nagbulong. Mahadera. Ayan, Ambet. Aso is the correct answer. You are correct. Correct. At may 1 point ka na. Oo. Ito pa, sa ating susunod na tanong. Sinong L? L as in L Bimbo, charot. Sinong L ang nag-confirm na magjowa na nga si Kobe Paras at si Kailin Alcantara? Is it A, Lois Andalio, B, Lea Salonga, C, Lolit Solis? Wala pa. Ichika mo na dali! Ay, si Jayco. Letter C. Lolit Solis is correct. Ayan. May 1 point na rin si Jacob. Oo. Ayan. Mahadera talaga si Ate Lolit. Ano? Sa kanya. Diba? Ayan. Ang ating susunod na tanong, sino
sikat na actress ang may boyfriend na tatakbo bilang mayor ng Maynila? Is it A, Jody Santa Maria, B, Kylie Padilla, C, Rian Ramos? Ichika mo na dali! Si ano? Si RM. RM? Paano mo nasabi? Nabalitaan mo. Sa social media. Ayan. Rian Ramos nga ba? Dapat sabihin mo yun yung huling vlog ni Mama Ogs. Oo nga. Silang dalawa. Oo, silang dalawa kasi umabir sa aking vlog at sumusupok. At lagi nasa Manila kasama ni Sam Versosa. Eto nga. Kung si Rian Ramos nga ba ito? Okay. Your answer is correct! May tago 1 point na sila. Yun mo naman talagang, alam mo, pinapawisan na sila sa halagang 3,000. Para sa win. Oo. Oo, ayan. Ito naman sa ating Q4. Feeling ng marami, sina Maris Racal at Anthony Jennings ay magjowa. Magjowa na dahil nakita silang may suot na matching. Ano? Is it A, bracelet, B, sapatos, C, jacket? I-check mo na dali. Amber. Sapatos. Bakit? Bakit sapatos? Wala, matching lang. Matching shoes. Saan mo nakita ito? Sa Italy sila. Sa Italy? Kompleto. Ito, oh. Yes. Oo. Pwede ba natin pakita yung ano? Wala. Oo. Ayan. Sapatos nga ba ito? Yes. And your answer is... Correct! Wow! Ayan, 2 points na ba? Ilan na ating mga ano? 5 na, may isa na lang. Last na lang po. Last question na po. Or for round 1. Last question sa ating round 1. Pero ang lamang po si Tito Ambet so far. Ambet, oo. Ayan, syempre, nako, Jude. Oo. Hey, Jude! Ayan. Eto na, pinagtripan ng gusto si Carlos Yulo ng mga netizens dahil sa pagsuot niya ng ano? Is it A, crop top, B, leather pants, C, choker? I-chika mo na dali! Si Ambet ulit. Siya po. Ambet, Crop top! crop top. Bakit crop top? Bakit nga? Parang ganun yung suot Paano ito. mo nalaman? Diba? Ganun yung Paano suot ito. nalaman? Carlos Yulo. Hindi. Ha? Parang donya eh. Okay, crop top. Crop top nga ba? Your answer is correct! Alam nyo, hindi lang si Dennis, hindi lang si Carlos, maging si Dennis Trillo ay nagsuot din, kaya tinawag siyang kapusod. Oo. Si Jong Hilario, ganun din. Pero pinakauna dyan nung 19 na si Kalechari, di ba? Pero nung 1980s ba o early 90s, si Aga Mulak nagsuot din na crop top. So, ganun yung aming ano, meron kami mga trivia at meron din kami mga chika na hindi pa nalalaman ng publiko. Ayan. Oo. So, Mama Ogs, round 1 pa lang po yun. Sino nang ano? Si Sino nang Tito Ambet lamang? po. Si Ambet. Tito Ambet ng lamang. Yes. Oo. So, dito sa aming sa 3 rounds ay wala namang na-eliminate. Yes. Oo. High score lang talaga ang aming pinagbabatayan. Okay? Winner ka na, Ambet. Then ako proceed na raw tayo sa Q&A, sabi ni Madam. With 3 points, congratulations! So, 3 rounds ito. Ito yung round 1 pa lamang. Pero si Ambet ang nanalo. At para lang magkaroon kayo ng idea kung anong ganap. At meron din yung round 2 at round 3 namin ay career mo as a vlogger, especially Thank you. especially during the pandemic. Padala mo ba siya, Jex? Thank you. No, so ayun. So, kung sabihin mo, baka may nakaraang kayo. Parang aware na kami. Wala. Ngayon ko lang siya na-meet.
Okay. So, very successful yung career mo sa vlogger, especially during the pandemic. So, paano mo parang nag-transition from being a online content creator to a TV co-host? And ano yung parang preparations mo para makasama sila dito? And yeah, mag-shine. Daming tanong. Hindi. Ayan, siya Hindi. Actually, nakatulong din talaga yung pagiging vlogger ko. Kasi dati, hindi naman ako sanay na humaharap sa camera. Kahit yung mga unang vlog ko pa, nahihiya pa akong humarap sa camera. Kasi sanay ako nung nasa likod lang ng mga shows, gano'n, parang stop lang. So, nung nagsimula akong mag-vlog, tapos nagsimula akong masali sa Showbiz Update, tapos may mga kumukuha sa aking event, tinatry kong maging mag-host. So, from then, yun yung naging ko, para mapasali dito. Oo. Parang lang. Yun, from vlog to hosting, yun din talaga yung naging ko eh. Stepping stone. Sabihin mo kung ano yung bago ka na napasok dito, ano muna naging trabaho mo? Oo, kasi dati, manager ako ng comedy bar. Sa punchline. Hindi, bago pa yan. Ano? Di ba nasa Carabaan siya ng Quezon? Iba yun. Kinalimutan ko na yun. Charos. Hindi, kahabaan talaga ng Quezon Ab, yung punchline. Kahabaan talaga. Yun, diba? Oo, kahabaan talaga ng Quezon Ab yun, yung punchline comedy bar. So, naging manager ako noon. Hanggang sa, ayun na, syempre, ng pandemic. So, eto, napunta ako sa pagbablog. Dahil din kay Papa O. At dahil din sa kanya, kaya ako nandito. Ayun. Thank you po. So, thank you. May question naman po is for all po. Kamusta naman po yung banding nyo throughout the planning and now po is malapit na pong i-public ang show nyo po. So, nagkaroon po ba kayo ng awkward moments or yeah? Actually, may mga bonding moment po. Tinuturuan kami ni Papa Ox kung ano yung mga bawal sabihin. Kasi usually sa vlogging yung ginagawa namin, di ba, wala masyadong sensor. So, nung tinuturo sa amin ni Papa Ox, bawal yung sabihin to. Baka maka-offend kayo pag nabanggit yung tong word na to. So, kaya kailangan may bonding kami para ma-familiarize din kami to each other. Yun. Kasi, hindi, nag-bonding naman kami kasi bago pa itong show, talaga magkakakilala na kami. Yun ang importante talaga eh. Kasi mahirap pag kakapain mo pa kung baka ma-offend ito, baka hindi siya tumawa, baka corny siya o ano. Eh kami, hindi naman kami nagkakahilahan. So, give and take naman pagdating sa batuhan ng mga linya. So, tinuturo ko rin sa kanila kung ano yung hindi magandang sabihin sa ere, kung ano yung bawal sa ere. Kasi lagi akong bisita ng MTRCB nung araw sa morning show namin noon sa ABS, yung Magandang Umaga Bayan, Magandang Umaga Pilipinas, hanggang sa naging Umagang Kay Ganda. So, may pinapatawag din ako, ganyan. So, madami ako natutunan through the years na ina-apply ko dito at itinuturo ko naman sa kanila. Pero syempre, hindi rin naman natin kabisado ang mga netizen ngayon kung kailan sila ma-offend. Minsan nga, alam mo hindi ka nakaka-offend, na-offend mo na pala sila. So, kailangan lang sensitive ka, mindful ka, at medyo kikilalanin mo yung mga taong bibiruin mo. So, yun ang tinuro ko sa kanila. At matagal ko nang tinuro sa kanila yun, kagabi lang. Nag-panting kami. Hindi, pero matagal na kami magkakaibigan. Hindi, ayun nga, sabi nga ni Mama O, si Mama O kasi galing ako sa kanya, so siya yung manager ko. Hindi, siya yung manager ko nung pa lang ako, I think 13, 14 years old. So si Mama O na yung nagpalaki sa akin. Yan, sa industriya lang, yun lang. Sa kanya din ako nag-workshop. So, galing ako kay Mama O sa madaling salita. Tapos si Tonton naman, nakasama ko rin sa ilang naging shows. Kami kasi. Ay, hindi. Si shows lang. Sa mga shows kami. Yan. Tapos dumadalaw ako sa bahay nila, Ton. Ng Bexby, di ba? Bex Batalyon. Dumadalaw ako. Pandemya, yan. Tapos si Jex naman, kay Mama O din, dahil nga tandem sila sa may ginagawa sila sa vlogs. So,
nasa isang ano lang kami halos, nasa isang poder lang kami. So para kami magkakapit bahay dito na nag-isang bahay na nasa isang show. So I think magiging masaya at madali para sa amin to. Ayun. Thank you po. Thank you so much, John. Are you good with your questions? Alright. Contestants ninyo. Paano yung selection process? Unang-una, kung kukunin ko pa yung trabaho nila, ang dami-dami ko ng trabaho. So, trabaho nila. Hindi, diba? Hindi, yun lang ang gusto namin i-target. But per industry ba? Basta lahat. Yung gusto namin tamaan ng show na ito. Kasi, imagine mo, we have to produce like 6 days times 4 contestants. So, 24 a week. Eh, syempre, tatagal to ng 20 years. So, ilan yun? Yes! Manifest Mama Ogs! Kaya po ba? Diba? So, sila nang, bahala na sila doon. Pero kami, very positive kami na magiging matagumpay itong show na to. Lalo na sa mga panahon ngayon na ang chismis ngayon ay hindi lang pang magkakapit-bahay. Nung araw, mga kapitbahay ka lang para i-chismis mo yung buhay ng iba. Ngayon, sa comment section, hindi naman kayo nakikita talaga. Nakakahuntahan kayo doon. Diba? Nagkakapalagayan loob kayo, nagkakaisa kayo ng opinion, naglalaban ng opinion ninyo. So, ganun na ngayon. Ang dami nang nangingialam sa buhay ng ibang tao. Pero itong show namin, hindi naman sa pakikialam sa buhay ng mga personalities, ng mga celebrities, kundi bibigyan lang namin ng buhay at ng aliw at ng ngiti yung mga issue na nagdaraan sa buhay nila sa pamamagitan ng Quizmosa. Follow up, since everyday ito, tapos may daily winners ba kayo? Meron kayong semi-final winners or meron kayong grand winners? On a daily basis lang po kami. Wala po hindi po ito tawag ng tanghalan. Diba? Wala pong grand champion dito. Basta everyday may nananalo po. At pwede ba mangyari yun? Malay natin eventually, hindi ba? Kasi sabi ko nga 20 years ito eh. So, magbabago yung aming mga segments. Diba? Kasi syempre kailangan sumabay kami sa agos ng digital ngayon, di ba? Kung ano yung uso. Pero mas maganda, sasabay kami, pero babaguhin namin ng slide yung agos. Kasi minsan, dami nang nambubuli eh. So ito, hindi po kami mabubuli. Kung mabubuli man kami, yung mga sarili namin, ibubuli namin sa on-air. Thank you. Thank you, Tito Jude. And Mama Ogs, yung follow-up lang po doon sa na-share nyo na yun. Speaking of, kasi syempre sobrang, superstar na po kayo digitally. Lahat kayo. Kaya totoo naman, di ba? Almost 4 million subscribers. And how would you, at nagbabalik na kayo sa Free TV, so paano mo binabalanse? Dahil nag-dry run na kayo kahapon, di ba? Ano yung parang mga thoughts mo kagabi after yung dry run na parang i-inject mo from digital to Free TV and vice versa? Maganda rin yung maganda rin pagkakapasok namin dito. Lalo na ako na maalam sa digital. Hindi man ako techie, pero alam ko yung kung paano tumatakbo ang digital. Sinasabi ko nga, ang attention span ng mga tao ngayon ay first 8 minutes lang ng kanilang panonood pag YouTube. First 8 minutes. Ngayon, kung na-hook mo sila, nakuha mo yung attention nila, dire-diretso nilang panonoorin yan. Ngayon, dito sa TV, di ba? Parang pwede ka nilang hindi ka nilang marirewind eh. Pwede silang mag-CR, pwede silang magkutkot ng kuko, ng kung ano man ang pwede nilang gawin habang umaandar ito o may ere ito na kasi hindi kami engaging. So gusto namin ang goal namin, walang aalis sa pwesto. Gusto namin manonood sila all throughout. Bongga. Thank you, Mama Ogs.
And ang susunod po magtatanong si Tita Lea Salterio po, ng Philippine Star Si Lea People's Journal. Salonga. Yes, hi Tita Lea. Lea. Hi, good afternoon. Ilang millions na MJ? 3.8 no? Yung last ko na check. Yung Sabi ko na, stalker to si Ella. yung last po na subscribers niya, Bogs. Congratulations. Pero alam mo, kahit 3.8 million or 10 million ka, kung hindi talaga engaging yung content mo, hindi manonood yung 4 million mo. Hindi manonood yung 10 million mo. Kung you have only 100,000 subscribers, pero nasya ka, naka 2 million views ka, ibig sabihin, maraming naghanap sa'yo. Kaya, iba ang labanan sa digital. Kaya dapat lagi ka lang mag-upload para hindi matulog yung algorithm. Wow. Di ba may algorithm ako? Wow. So, technical nga pala. Hindi ako marunong mag-edit, Pero alam mo yung pulso. Oo, yung pulso alam ko. Kaya ito nga pinanganak nga yung vlog ko. Pandemya nakasilat ako Nung pandemya, hindi mo umaalis ng bahay yung mga tao. Isa lang ang representative para mag-grocery, di ba? Kaya ang tutok nila sa digital. So, ayun, nakapasok ako, naka-penetrate agad ako. Good question na ako. How do you... Hindi pa ba? Sorry. Masyado lang ako na. Sorry. How many times na ito din tatanungin ko. Anyway. How many times akong Ha? Makakuha na nasa isip mo. Hindi. How many times kaming Hindi, ikaw ba namili sa mga co-hosts mo for this show? Yung namili? Oo. Or sino nagbigay? Yung mga namili, kailangan kasi sila yung sila yung babatuhan ko, sila yung magbabato sa akin. Sila yung tatanggap. Ako rin yung tatanggap ng mga bato nila sa akin. So, yung mga kasundo ko dapat ang napili. So, kilala ko na si Ton, si Jeg, si Kid. Si Kid, kaya namin sinali to. Kasi Gen Z. So, ikaw na namili? Yes. Apo. Yes. Si Kid, kaya namin sinama. Kasi Gen Z. Para meron kaming perspective ng Gen Z. Pagdating sa pagbibigay ng opinion from the audience. Baka meron siyang hearing na hindi namin alam. Kasi Gen X ako, Boomer ito. Wow! Hindi, joke. Millennial sila, di ba? So, Gen X, Millennial, tsaka Gen Z. How do you feel now na you're back on live TV? Live ba kayo? Or with taping din? Sa ngayon, hindi pa kami mag-live kasi kailangan namin i-master pa yung ano namin doon, yung dynamics namin. How do you feel now that you're back on TV? On TV? Syempre natutuwa ko kasi digital talaga lang, di ba? For so many no, years. actually, choice ko talaga manatili na lang sa digital dahil sa totoo lang, nung araw na lumalabas ako sa talk show, sa teleserye, sandali lang. Kalma! Sandali! Kalma! Kabiro ako sa sandali. Alam ko yan. Ganyan kami. Hindi, inaano ko lang, dati kasi ayoko na talaga mag-TV kasi nga sa digital pa lang, feeling ko mas kilala ako sa digital kaysa nung nagte-teleserye ako at nagto-talk show ako. Ngayon, grabe na, ang dami-dami na nagpapapicture, tapos inuutusan pa akong pa-develop. Wala nang gano'n. Wala na ba? Marami lumalapit, nagpapapicture sila, nakakatuwa. Sabi ko nung araw, hindi ko ito na-experience yung gaganon lang sila. So, compare mo. Oo, kaya sabi ko, ay, parang kinakain na ng digital audience yung TV audience. Kaya ngayon naman, syempre, nakakatuwa dahil ang TV5 lumapit sa akin at nilatag nila yung kanilang plano. Naaliw naman ako, na-excite naman ako.
Kaya, ayan, andito kami ngayon. Siyempre, ang goal din namin ay manood yung mga tao sa kanilang television. What was your last venture sa TV? Oh. Yeah, before ka nag-digital. Yung gumawa akong teleserye sa ABS-CBN, yung Sandugo. Nung Sandugo. bago magsara ng March 15, 2020, buti natapos na namin yung Sandugo. Sa talk show naman, 2017 pa. Natapos yung talk show. So ito ngayon, talk show with a twist or quiz game with a twist. At dito yung talk show. Okay. Chismis game. Exactly. Thank you, and good luck sa inyo na sa team. Salamat, Tita Lea. Thanks, Tita Lea. As far as I know po, no, ito po yung first ever project nyo with Kaote Network. Yes po. So, tanong ko po kay Tonton, nung in-accept nyo po yung co-host role, no? Sino ba kausap mo? Kay Tonton. Tapo na ka nakatanda mo ito. Kaloka. Congratulations na. Tapos binalik niya sa akin, di ba? Natakot siya eh. Nangitim siya. So yung question ko, nung in-accept mo po yung co-host role, no? Did you ever worry about making biggest mistake, no? Now, following from your viral biggest beef steak, no? Or did you feel that the show was your biggest break po? Biggest break for me kasi nagigest naman ako sa mga ibang TV show, sa mga ibang channel. So nung inalok sa akin yung trabaho, sabi ko okay, masaya ako kasi first time na dati hindi ka contestant, ngayon ikaw yung co-host. Kaya maraming salamat kay Papa Ogs tsaka sa mga kapatid natin sa TV5. Biggest mistake, no. Beef steak yun. Beef steak po. Hindi mistake. Question naman para po sa lahat. Kung may isa po kayong chismis na gusto pong i-correct from sa inyo pong sarili, no? Ano pong chismis yun? Then, spill that ito. Ano daw? Chismis. Ano raw yung chismis tungkol sa'yo na gusto mong i-correct? Siguro yung nakatira ako sa Jensen. Ayun eh, kasi parang, ewan ko si nandito ba yung na parang in-upload na. Nung pandemic daw, nasa Jensen ako nakatira. Nasa Cavite naman ako eh. Kasi basta alam lang nila kasi nag-aaral ako sa Jensen. Pero hindi ako nakatira doon, online. Yun lang siguro para sa akin. Iniyak mo ba yun? Ba't ikaw bigla nagtanong? Siya na. Ayun lang yung sa akin. Dinibdib mo ba? Tapos na nga. Nagkaroon ka ba ng mental health issue? Hindi, correct ko lang. Nasa Dasma lang ako. Nasa Cavite lang. Okay, ikaw naman. Ako naman yung sabi nila babae daw ako, hindi po. Hindi po ako babae. Rockstar po ako sa amin. Hindi, wala naman ako nababalitaan pa na chismis about me. Wala din naman. Okay. Kasi hindi. Yung mga sinasabi nila sa akin yung pang-bubog doon. Totoo naman yun. Yung Jesus yun. Kaya wala na ako i-correct. Yun. Ikaw, te. Naku. Parang ikaw madami. Ready na po kami, naka-roll na po, naka-record. Oo, nakakaloka. Hindi, ang dami-dami namang maling sa akin, interpretasyon, maling impression sa akin. Na hindi, ha? Half Brasilia pa daw. Half gaga? Hindi. Di ba ako na? Ako na, di ba? Kasi sa kayo, di ba? Bigyan ko kayo ng moment, ha? Hindi, joke. Anyway, hindi marami naman sa akin. Siyempre, may maraming, sa totoo lang, medyo kinakabahan din ako sa show na ito. Dahil meron din mga artista na hindi rin naman namin ma-please pag nag-showbiz update kami. Yung iba nagtatampo, yung iba nagagalit, ganyan. Wala naman kaming magawa. Dahil katulad din ng mga reporters na naririto, hindi naman din lahat ng reporters kaibigan ng lahat ng artista, di ba? So, yung misconception sa akin na
buti nga tapos na yung patay na yung issue na ampun ko lang yung mga anak ko. Tapos na yun. Oo. Dahil minsan meron akong nabwisit ako one time dahil may sa isang supermarket, binati ako. At kasama ko yung isang anak ko at sinabi niya ano yan, pamangkin mo? Hindi po. Adopted mo? Yung ganun. Sabi ko, pero babae pa naman yan. Parang gusto ko siyang gusto kong i-try sa kanya para magkaroon siya. Gusto ko i-try sa kanya na sabihin. Kala ko nag-try eh. My God, I misinterpret niyo naman. Hindi, di ba? Minsan, naka-Facebook live pala. Hindi, di ba? Anyway, yun, ano lang yun, ako iniisip ko na lang, itong mga bashers na ito, pag pinansin ko to, effective sila. Mararamdaman nila na effective sila kasi pinatulan sila. Diba? Na relevant sila kasi pinatulan sila. So, hindi ko sila, I will not give them oxygen to breathe. Ika. So, bahala sila kung anong isipin nila sa akin. At maganda rin nagme-maintain ka ng bashers para, alam mo yun, may naapektuhan ka rin ibang tao sa presensya mo. Anyway, ayun, marami namang misconception sa akin. Hayaan ko na lang sila. Ano na, kuya? Okay na? Thank you po. Thank you so much for your question. Thank you rin na maog sa mga shinare mo. And of course, we do have Tita Erlyn. Ang tanong ko lang sa inyong apat, ano ang pinaka-sikreto para makuha nyo yung mga viewers, yung may present nyo sa show? Anong sikreto? Anong magiging element niyan? Okay, so hindi pa ho namin, hanggang ngayon kahit sikreto, hindi namin siya may sikreto dahil hindi pa namin alam kung paano kami tatanggapin ng mga televiewers dahil bago kami dito sa TV5, bago na rin po ang landscape ng panonood ng television, ang kanilang viewing habit, nag-iiba. So hindi namin alam kung paano namin sila ma-engage, ma-encourage na manood sa amin. So, gagawin lang po namin yung best namin together with the creatives at sa support ng Kapatid Network para mabigay namin yung best namin sa mga manonood. So nananatiling sikreto yan. Ito yun. Muna, ha? Okay. Kaya Tita Jex naman, sabi mo nga kanina, naging manager ka ng comedy bar and then during the pandemic, nag-vlogs ka. So ngayon, may bago kang career. Paano yan? Anong atake mo sa bagong journey mo bilang isang TV personality ngayon? Sa akin po, wala. Pagkakaiba sa vlog, ang pagkakaiba lang po nito, medyo mababawasan lang yung mga dapat mong sabihin, at saka yung mga biro-biroan nyo. Sa comedy bar kasi kahit ano, kaya sa vlog kahit ano pwede nyong sabihin. Pero dito sa TV, yun lang po. Yun lang siguro yung mababawasan yung mga joke na mga kaharutan. Kaharutan. Pero syempre yung goal ni Jex talaga, gusto niya talagang makaipon kasi magpapa-sex change po siya. Wala. Iko-confirm mo pa po ba yun, Tita Jex? Ayan, sinabi mo sa next ano nga yun. Yung next ulit. Sa next season yun. Next phase, di ba na pala, no? Di ba nagawa mo na yun? Ano? Yung? Alin? Nagpapalit na talaga siya, kaya lang. Oo, nagpapalit na ako, kaya lang may naiiwang ugat. Hindi ko alam, bumabalik pala. So dapat pala online, buti na online to. Hindi. Buti na lang dapat pala tinatanggal pati ugat. Totally. So ano siya? Anding. Kay Kid Yambo naman. Kid, ano bang kreto mo para, yung edge mo para makakuha ka ng mga scoop over the others na, yung showbiz scoop? Lalaki ka kasi, di ba? Paano ka makakakuha? Anong sikreto? Anong bentahe? Para makakuha ka ng mga latest chismis, yung mga scoop, yung mga sikreto ng mga celebrities. Siguro po, base na lang din ako sa mga kasama ko kasi once na may alam ako, kasi may GC po kami. So,
every night, ang gagawin namin, magbabatuhan kami, magsa-search kami kanya-kanya kung ano yung pinakamainit at mga trending na pwedeng itanong sa show. So, ayun po ang ginagawa namin ngayon. So, may kanya-kanya po kami opinion. Pwede po kami magbigay ng topic sa show or question na pwede namin gamitin mismo sa quiz mo sa po. So mag-feed ka rin sa kanila ng masasaga mo? Opo. Okay, thank you. Edge ko po, siguro, dahil pangalawa po si Tonton, pangatlo si Jex, si Mama O kasi, ito si Mama O, hindi naman, nasa tamang edad, kumbaga. So, dahil iba po ang ang pagbata po, iba po yung opinion, katulad sa issue ng magulang at anak. Diba po? Iba po yung sa amin, iba po yung sa magulang. So ayun po, medyo nagkakaroon ng konting debate, pero nagkakasundo naman kung anong magandang sabihin. Okay, thank you and good luck. Thank you. Sa akin pa wala kayong tanong kasi natanong niyo po sila. You're more singer than a stand-up comedian? Opo, kasi po sa Comedy Bars may roles kami doon. Yung iba po, more on chika sila. Kami po more on singing, pero kailangan somehow nakakapagpatawa po. So, nag-vlog ka rin? Nag-vlog din po kami. So, anong bentahe ng pagiging singer and comedian na nai-impose mo ba yan? Nagagawa mo pa? Nagiging beneficial ba yan sa vlog? Very po kasi di ba pag nasa vlog ka, wala kang kausap na tao, different siya sa may mga audience kang kaharap. So yung sa vlogging po parang kailangan na may kasama kang isa para maging katatawanan siya. So kung bibigyan ka ng saan mo gusto mas sumikat? Maging a singer or a comedian? Ay parehas po, syempre. No, diba? Kayo po, ano po? Siya lang po tatanong. Siya lang. Sorry, tita. Phone ko po. Sorry. Siya lang masahin. Good luck. I love you, tita. Thank you, Tita Erlinda. Ito lang po siya. Of course. Ayan, kung may gusto po mag-follow up din mamaya. But dito po sa press Q&A natin, that's it. Yan po si Tita Erlinda po yung lasa magtatanong. Maraming salamat po sa lahat ng kapatid natin sa press na talaga naman inusisa ang Quizmosa at ang buhay ng ating mga magiging host nito. At syempre, maraming salamat Mama Ogs. And of course, Tita Jex, Don Kid, ano lang po yung mensahe ninyo sa lahat po nanonood sa ating mga kapatid online. Para may kalaking pag-pay maya. Sorry. Nawawala ako sa sarili ko. Anong message nyo? Yan, hapon, after po ng Eat Bulaga, 2:30, ang Quizmosa po. Panoorin niyo po. Yes, kasama po yan sa Hapon Champion ng TV5. Makikichismis ka na, may premyo ka pa. Ayan, Kid. Ayun, syempre, naging chismosa ka na, uuwi ka na hanggang, pwede ko ba sabihin po yung presyo? Pwede po ba? Up to 50,000 po pag nanalo kayo, daily po to So, magandang sumali, chismosa ka na, magkakapera ka pa, di ba? Ayun na. Ika nga ng Quizmosa ay pakinabangan na natin ang pagiging chismosa natin. So kung marami kayong alam sa showbiz, ayan, pwede mo kayong sumali dito at namin to sa lahat. Sabi ko nga, from all walks of life, kahit mga bata, pag meron kaming panawagan para sa mga batang contestants, pwede silang sumali rito. Pero syempre, mag-iimbita rin kami ng mga TV personalities, mga taga-showbiz industry para sumali rito at makiisa. At open din ang aming Quizmosa para makatulong din kami sa promo ng mga pelikula na ipalalabas ng mga actors. Audience ba kayo sa studio? May audience po kami ang tawag po namin sa kanila ay mga kapitbahay. So, namimili po kami kung ang tawag namin sa kanila mga kapitbahay or audience Diaz. Pasok yun mga Ogs, I love it. Paano gawin yung call sign, yung call sign nyo para po sa mga kapatid nating nanonood ngayon? Ayan, syempre. At simula na nga po sa October 21 ang pinakabago at ang latest game show sa TV5 at ito po ang game show na talk show pa. Kaya pinag-isa po ito at tinawag po natin itong Quizmosa! Yes! Maraming salamat po. Eat Bulaga.
Mama Ox, thank you so much. Imbitahan ko lang po kayo dito sa gitna para po yung kumakapatid natin sa press, of course, at online. Magkunan po kayo ng maganda mga litrato at mga palighting pa tayo, di ba? Thank you, MJ. Thank you. And alam kong busy rin si MJ, pero nabigyan niya ng panahon ito. Maraming salamat, Thank you, MJ. Mama Ox. It's an honor. Ayan na po, smile. Quizmosa. Ito mga Ox, Tika Jex. Ayan. Pang official photo. Ayan. Hindi mo kaya itaas yung kamay. Represent! Maraming salamat po! At mga Ox, syempre hindi na to, yung TV5 yung nakatoka rito, pero mabatiin lang daw natin yung mga celebrant natin. Ngayon, October, si Tito Alan Jones at si RM Marcelo. Happy birthday, Alan! Si RM, happy birthday! At alam niyo ba, may pa-cake ang TV5 sa inyo. Oo. Nandiyan na po!